Matapos itabi ang mga maleta ay diretso nang pumasok si Sandro sa loob ng banyo. Hanggang sa narinig ko na ang paglagaslas ng tubig mula sa loob. Yumakap na lang ako sa malambot na unan at nagkumot. Pinilit kong makatulog para sana makaiwas kahit papaano dahil sa totoo lang ay hindi ko na alam kung paano siya patutunguhan at haharapin. Matapos na nangyari kagabi na hindi ko alam kung hanggang saan nagtapos. Sa totoo lang ay nakokonsensya ako't nahihiya kay Sandro dahil sa pangyayari kagabi. Pero may kung anong parte ng utak ko ang sumisigaw na hindi ako dapat mahiya dahil patas lang naman kami. Siya rin ang dahilan ng lahat kaya dapat ay isumbat ko sa kanya kung ano man ang naabutan niya kagabi. Wala siyang karapatan na magalit kung sakaling nagtaksil man ako sa kanya. Kasi siya naman talaga ang nag-umpisa at ginaya ko lang para hindi ako malugmok sa selos at sama ng loob. Talagang pinaasa niya pa ako na magpaliwanag siya para maayos na ang relasyon namin bilang mag-asawa. Pero kasinungalingan lang pala dahil mahalaga pa rin sa kanya ang Melanie na iyon. At dahil hindi na ako makatulog ay binuksan ko na lang ang phone ko at tinawagan ng number ng kakilala kong attorney. Saktong pagkatapos ko makipag-usap sa attorney ay siyang paglabas ni Sandro ng banyo habang tapis ang puting tuwalya. Saglit na nagtagpo ang tingin namin pero agad din itong umiwas at pumasok na sa kanyang walk-in closet. Hindi na ako nakatiis at mabilis na bumaba ng kama. Sumunod ako papasok sa kanyang closet. Nang marinig ang pagpasok ko ay agad itong napalingon sa akin. So ano? Hindi mo ba ako tatanungin? Hindi mo hihilingin ang paliwanag ko? Paghalukip-kip ko nang makapasok sa loob. Sa bagay, mukhang hindi mo na nga kailangan yun dahil mas malala ka nga naman. Hindi lang taksil, kundi paasa at sinungaling pa. Sandro looked at me seriously. Hanggang sa mabilis itong humakbang palapit sa akin at nagulat na lang ako nang marahas akong kiniladkad. Basta namalayan ko na lang ang malakas na pagsandal ng likod ko sa pader. Sige, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo sa akin lahat kung paano mo nagawang manlalaki kahit may asawa ka na. He shouted loudly. Halos mahilo ko sa lakas ng pagsandal nito sa likod ko. Why did you cheat on me, ha? Jessica? And why did you leave me last night? Bakit mo ako pinaghintay sa wala? Bakit mo mas piniling pumunta sa kabit mo kaysa hingi ng paliwanag ko? Saglit ako napapikit para mawala ang pagkahilo ko bago sinalubong ng tingin si Sandro na ngayon ay napakabangis na ng tingin sa akin habang mariin na hawak ang magkabila kong balikat. Talagang siya pa ang may gana magalit, samantalang siya rin naman ang nagsimula ng lahat. You ask me why I cheated on you? Hindi ba ako dapat ang magtanong yan sa'yo? And what did you say? Hinihingi ko dapat ang paliwanag mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at dinuro na siya sa dibdib. Para sabihin ko sa'yo sa simula pa lang ay hiningi ko ng paliwanag mo. Pero anong sagot ang nakukuha ko mula sa'yo? Of course, you already know. I smiled bitterly while trying to meet his gaze. Ang totoo niyan ay memorize ko na ang sasabihin mo eh. Ang isasagot mo sa akin kapag hinihingi kong paliwanag mo na mas mahal mo sa Melanie kaysa sa akin na asawa mo. Na mas mahalaga siya sa'yo kumpara sa akin na napilitan ka lang pakasalan dahil sa kahilingan ni Lolo. I shouted at him. I couldn't help it. Pero hindi ko inaasahan ang kanyang agarang pagsagot sa akin. No, I didn't cheat on you, Jessica. I didn't. He shouted back. Talagang nakuha pang yugyugin ang balikat ko. Kaya parang sandaling umiikot ang paningin ko dahil sa pagkahilo gawa ng kanyang pagyugyug. Ni isang beses, wala akong naalala na pinagtaksalan kita. Hindi ako nagtaksal sa'yo. Parang kumulo naman ang dugo ko sa narinig. Isang beses wala siyang naalala na pinagtaksalan niya ako. What a dumb joke. Anong gusto niyong palabasin? Na ako lang ang taksil sa aming dalawa? I couldn't help but laugh sarcastically. Wow, just wow, Sandro. Malakas ko nang hinawi ang kanyang kamay sa balikat ko pero hindi man lang ito naalis dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak sa akin habang nanlilingas pa rin ang mga mata sa galit. Pwede ba? Huwag mo masyadong pa-victim. Kung makapagsalita ka, akala mo naman hindi ka lumandi sa kabit mo. Bakit? Tingin mo ba hindi kita nakita kagabi? Of course, I saw you. Kitang-kita ko kayo ng kabit mo. Kaya hindi na ako lumapit pa dahil alam ko magmumukha na naman akong tanga at masama. Kasi baka may magawa na naman ako sa babae mo. Nakakahiya naman at baka madamay pa ang anak niyong walang kamalay-malay sa loob ng kanyang tiyan. Muli ko sigaw sa kanya sa medyo basag na boses. Pilit ko nalang itinatago ang paglabas ng emotion sa mga mata ko. Kung maaari ayoko na umiyak pa sa harap niya pero mukhang iiyak na naman yata ako ngayon dahil ramdam ko na ang paghapdi ng mga mata ko.
Sandro looked at me directly into my eyes. Melanie is not my mistress. Kaibigan ko lang ang babaeng yun at walang namamagitan sa amin. And I am not the father of her child. Dahil ibang lalaki nakabuntis sa kanya. At ni minsan ay walang nangyari sa amin dalawa. I didn't even kiss her. Kaya paano ko siya mabubuntis? Palabas lang ang lahat. It's just a lie. Pero hindi mo ako hinintay na magpaliwanag sa'yo. You didn't give me a chance to explain everything. Natigilan ako. Napatitig sa kanyang mga mata na parang namula na katulad ng akin. I could feel the pain in his eyes as he looked at me. Ngayon ko lang nakita sa kanya ang ganitong klase ng emosyon na tila ba puno ng galit at hinanakit. Of course, alam na alam ko ang ganitong klase ng emosyon dahil ganito rin ang naramdaman ko noong mga panahon na dinurog niya ako dahil sa lintik niyang kabit. But no, not this time. I'm not a dumb anymore. Hindi na ako pwede pa magpaloko, magpautos sa kanya. I know, ginagago niya na naman ako para sisihin ko ang sarili ko. Liar! Huwag ka na magpalusot pa at pamukhain ako masama dahil lang sa ginantihan kita ng pagtataksil mo. Kung tutuusin, ipahatas lang naman tayo. Ibinalik ko lang sa'yo kung anong ginawa mo sa akin. Ngayon, ay naramdaman mo na rin ko anong pakaramdam ng pinaghihintay sa wala at pinagtataksilan na walang kaalam-alam. Does it hurt, Sandro? Masakit bang pagtaksilan ng asawa mo? I smirked. Kahit parang maiiyak na, ipinilit ko pa rin umisi to mock him. A painful emotion flashed on his face. Saglit pa niyang iniiwas ang tingin sa akin, tila ba pilit na pinipigilan ang panunubig ng mga mata para hindi ko makita. Yes, it is. It was almost a whisper coming from him. But you know why Melanie was there last night? And he looked at me again. His eyes were reddened like he was about to cry. It's because I told her to come para siya na mismo magpaliwanag sa'yo na wala kaming relasyon at hindi ako ang nakabuntis sa kanya. Naginamit ko lang siya para masaktan ka. Pero sinabi ko naman sa'yo, di ba, na magpapaliwanag ako. Sasabihin ko sa'yo lahat ng katotohanan para maging maayos ng relasyon natin. But what did you do? Mas pinili mong pumunta sa kabit mo. Hindi ako nakasagot at napatitig sa kanyang mga mata. Kahit naramdam ko na anumang oras ay tutulo na rin ang tubig sa mga mata ko na pilit ko rin pinipigilan sa paglabas. I don't believe that, Sandro. Dahilan mo lang yun para makonsensya ko sa pagtataksil ko sa iyo. But it's already happened. Nangyari na at hindi na pwede pambawiin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ako na ang kikilos para matapos na itong paghihirap nating dalawa. I already talked to Attorney Rodriguez for our annulment. Pansin ko ang pagbago sa kanyang emosyon nang marinig ang sinabi ko. Bahagyang umawa ang kanyang labi. Tila hindi makapaniwala at biglang nabahala. Makikipaghiwalay ka sa akin? For what? Para pumunta sa kabit mo? Mapait akong ngumiti at agad na tumango. Yes, pumunta ka rin sa kabit mo kung gusto mo. Malakas ko na siyang itinulak sa dibdib at mabilis na tinalikuran. Nagmamadali na ako lumabas ng walk-in closet. Pero napasingap na lang ako nang may malakas na kamay na humablot sa braso ko at kinaladkad ako papasok muli sa loob ng closet. Basta, namalayan ko na lang ang sarili ko na nakasandal na ulit sa pader. Kilala mo na ba lalaking iyon at nakipagkabit ka sa kanya? Alam mo ba kung sino lalaking yun, ha? Alam mo ba kung anong gulong pinasok mo sa pakikipagkabit sa lalaking yun? Wala kang kaalam-alam na ginagamit ka ng naggagong yun. He just used you to ruin you and the company. Muling pagyugyug ni Sander sa balikat ko. I closed my eyes for a moment. Parang nahilo ulit ako. Pero na makabawi ay malakas ko siyang itinulak sa dibdib dahilan para mapalayo ito sa akin ng bahagya at lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak sa magkabila kong balikat. Ginagamit? Oh, come on. Hindi siya katulad mo na manggagamit at magpagiganti. Lucas is better than you. At kung sakaling ginamit niya man ako, pues, wala ka ng pakaalam pa. Pero bago pa ako muling makaalis ay mabilis na nitong nahaklit muli ang braso ko at pinaharap ako sa kanya. May pakialam ako dahil asawa kita. Kasal pa rin tayo. And that man was Lucas de Vera. Cheska, isa siyang de Vera. Literal na natigilan ako sa narinig. De Vera? Teka, saan ko nga ba narinig yun? It sounds familiar. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang mortal na kalaban ng lolo mo sa negosyo. He's Lucas de Vera, the secret CEO of DX Group. Para akong naniga sa aking kinatatayuan. DX Group?
Now I know. Naalala ko na kung bakit pamilyar ang apelyido na iyon. Yung doon nga pala sa party. Ramdam ko ang biglang panginginig ng mga kamay ko. Hindi maaari. No, that's not true. I shook my head. He's just a simple man working at the club as a macho dancer. Halos pabulong ko sagot na ikinabuga ni Sandro sa hangin at binitiwan na ako. Fine. Go. Open your laptop. I sent you an email. Tingnan mo kung sino ba talaga lalaking yun kung ayaw mong maniwala sa akin. Kaya naman wala na akong inaksaya pang oras at mabilis na lumabas muli ng walk-in closet. Agad kong hinagilap ang phone ko. Nang makita ito sa ibabaw ng kama ay mabilis kong dinampot at binuksan. May isang email nga ang dumating galing kay Sandro. Napalunok ako at parang nanginig pa ang mga daliri sa pagpindot ng screen ng cellphone. And when I opened the email, bumungad sa akin ang buong information ng isang lalaki at mga stolen shots nitong litrato. Kahit hilam na ng luha, mga mata ko ay pinilit ko pa rin itong basahin hanggang dulo ang mga nakasulat na impormasyon. At para akong nalamig sa mga nabasa. Napabukasara ang bibig ko na tila hindi makapaniwala. Hanggang sa nabitawan ko na lang ang phone ko. Pero bago pa ako makakilos sa aking kinatatayuan ay mabilis na lumapit sa akin sa Sandro at hinawakan ng kamay ko. Napatingin na lang ako rito nang walang sabi-sabi nitong inalis ang isang singsing sa daliri ko. This ring. Siya ang nagbigay sa iyo nito? Tama ba ako? Pero bago pa ako makasagot ay mabilis na lumapit si Sandro sa bintana at malakas na itinapon sa labas ang singsing. Pagkababa pa lang ni Lucas mula sa kanyang gray Lamborghini Veneno Roadster ay nagulat na lang siya nang bigla na lang nagsulputan ng mga reporters sa parking lot ng building at agad siyang pinalibutan ng mga ito kasama ang mga cameraman. Ikaw ba si Lucas de Vera? Are you the eldest son of the DX Group? Are you the secret CEO of DX Group? Medyo nabigla si Lucas sa tanong ng mga reporters. How did they know? May pagtataka man ay pinilit niya pa rin maging kalmado habang nanatiling blanco ang ekspresyon ng mukha. No, I'm just a secretary in the company. He replied without looking at the reporter who asked him. Binilisan niya na lang ang paglalakad. Pero talagang ayaw siyang tantanan ng mga reporters dahil mabilis siyang hinabol ng mga ito at muling hinarang. Pinalibutan para hindi siya makaalis. So, sinasabi mo bang walang katotohanan ng mga lumalabas na balita ngayon patungkol sa'yo? Ano masasabi mo sa mga nagkalat na article na nagsasabing ikaw, si Lucas de Vera? Napahinto na siya at salubong ang mga kilay na nilungo na nagtanong na reporter. I don't understand what you're talking about. Anong article ba tinutukoy mo? Hindi niya mapigilan na magtaka. Kalat na kasi sa social media at tabloid ang inyong katauhan na kayo talaga ang totoong CEO ng DX Group. At kaya ayaw niyo magpakilala sa publiko bilang CEO ng nasabing kumpanya ay dahil may mabigat kayong dahilan. Is that true? That you are gay? Holy shit. At totoo bang sumasayaw kayo sa isang club para lang mang-akit ng mga lalaki? Tila biglang namula si Lucas sa galit dahil sa narinig. Kung kaya agad niyang tiningnan ng masama ang reporter. I'm not okay. Mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita. Napatikim naman ito at parang napahiya. Yun kasi nakasulat sa article, Mr. De Vera. Kaya nga tinatanong ka kung may katotohanan ba ang sinabi sa article. Pinukol niya lang ito ng masamang tingin. Mabilis namang kinuha na isang reporter mula sa cameraman nito ang hawak na isang newspaper bago ibinigay sa kanya. Ito ang article na nagsasabing isa kayong binabae. Kaya mas gusto niyong sumayaw na lang sa club kaysa panindigan ang pagiging CEO niyo sa kumpanya. Pahaklit niya namang kinuha ang newspaper mula sa babae at mabilis na umalis ng parking lot. At kahit pilit siyang hinaharangan ng mga ito, ay pinagbabangga na lang niya ang mga ito para lang bigyan siya ng daan. At nagtagumpay naman siya. Nang makapasok ng building ay hindi na nakahabol pa ang mga reporters dahil mabilis na itong hinarang ng mga security guards sa entrance para hindi makapasok. Mabilis na siyang dumiretso sa kanyang opisina. Nang makaupo sa kanyang swivel chair ay sa kanya binuklat ang dalang newspaper at ito'y binasa. Sa unang page pa lang ay 2 litrato na niya ang bumungad. Isang nakamaskara at topless pa. Isa naman ay desente dahil nakasuot ng business suit. Pero hindi siya makapaniwala nang mabasa ang article tungkol sa kanya na pinamagatang Lucas, the billionaire sex slave. Sinasabi sa article na siya ang totoong CEO ng DX Group at kaya ayaw niyang magpakilala sa publiko bilang CEO ng kumpanya
ay dahil mas gusto niya maging private ang kanyang buhay sa dahilang mahilig siya sa mga lalaki. It's because he's a gay. At nagtatrabaho siya sa isang gay club bilang isang macho dancer para lang makapang-akit ng mga lalaki at makasex ang mga ito. This is bullshit! Inis niyang paghampas sa newspaper matapos itong basahin. Tila kumulo ang dugo niya sa nagsulat ng article na puro mga walang katotohanan. Isa lang ang tama, na siya ang totoong CEO ng kumpanya, pero lahat ay puro na paninira tungkol sa kanya. Dahil, makipag-sex sa kanyang kapwa lalaki? Parang gusto niyang sakalin ang nagsulat ng article kung sino man ito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at diluwagan ng suot na kurbata bago sumandal sa kanyang kinaupang swivel chair. Saglit niya munang pinakalma ang sarili at sa kanya tinawagan ng kanyang secretary para ito'y papuntahin. Wala pang 2 minuto nang pumasok sa kanyang opisina ang kanyang lalaking secretary. Yes, sir. Ano po yun? Magalang nitong tanong nang makalapit sa kanyang table. Agad naman niyang dinampot ang newspaper at nilapag sa harap nito. Hanapin mo kung sino sumulat ng article na iyan at anong kumpanya ang nag-publish. Sabihin mo agad sa akin kapag nalaman mo na. Masusunod po, sir. Agad na sagot ng secretary. Lumabas na ito matapos niyang kausapin tungkol sa iba pang bagay. Pagkalabas ng kanyang secretary ay siya naman pagpasok ng kanyang kapatid na si Giselle. Dala ang isang newspaper. So, mukhang nabasa mo ng article tungkol sa... Oh my God! Agad na namilog ang labi ni Giselle at bagyan ng laki ang mga mata nito at nagulat nang makita mga galos sa kanyang muka. Patakbo ito lumapit sa kanyang table. What happened to your face, kuya? Napauwi ka ba kaya puro ka pasa at galos? Lucas sighed and leaned on his swivel chair. Napaaway lang ng konti, bunso. Huwag mo nilang pansinin. Bakit ka nga pala naparito? Pinapatawag na naman ba ako ni Dad? Giselle frowned. Paano huwag kitang pansinin? Ikitang-kita naman at kapansin-pansin yung mukha mo. Sumimangot ito na tila awang-awa sa kanya. Si Daniel ba ang gumawa niyan sa'yo, kuya? Otomatiko namang napatas ang kanyang kilay sa narinig. Hanggang sa hindi niya napigilan ang mapatawa ng pagak. What? Do you think kahayaan kung suntukin ako sa mukha ng halimaw na lalaking yun? Sa kanyang sagot ay parang sumama na naman ang tingin sa kanya ni Giselle. Kung makapagsabi ka naman ng halimaw sa kanya, parang ano? Napaiwas ng tingin sa kanya ang kapatid at mahinang napatikhim. Wala po, kuya. Mabait naman po kasi si Daniel. At ama pa rin siya ni Celine. Halos pabulong nitong sagot. Parang mas lalo namang kumulo ang dugo niya. Kung kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Mabait? Narinig mo ba yung sinasabi mo? At saan banda naman ang bait niya? Noong mga panahong binugbog ka niya dahil lang sa selos niya? He almost killed you because of jealousy. Pati ang walang kamuang-muang na sanggol ay namatay dahil sa pambubugbog niya sa'yo. Tapos kayo na hahabol-habulin ka niya para humingi ng tawad sa mga nagawa niya? That's bullshit. And what did you say? Ama pa rin siya ni Celine? No, Giselle. He don't deserve Celine. Mas mabuting hindi na makilala pa ng pamangkin ko ang lalaking iyon bilang ama niya. He's a psychopath. Magiging kawawa ka lang sa mga kamay ng demonyo na iyon. Troy is better than him. Ama din siya ng anak mo. Kaya kung may karapat-dapat man na maging parte ng pamilya natin sa kanilang dalawa, yun ay walang iba kundi si Troy. Mas may tiwala ko sa kanya kaysa sa demonyong sa dastra na iyon. Napasimangot na lang si Giselle. Oo na, tama ka na. Hesay, ano bang kailangan mo taparito ka? Si Dad kasi, mukhang mainit ang ulo dahil sa article. Puntahan mo na lang at magpaliwanag ka para maintindihan niya. Baka mamaya ay maniwala pa iyon na isa kang binabae at mas gusto mo ng mga lalaki kaysa sa babae. Pangasar nito sa kanya bago lumabas ng opisina. Lucas just let out a sigh. Sa totoo lang inai-stress din siya sa pagkalat ng mga fake news tungkol sa kanya. Pero mas nai-stress yata siya sa kakahintay ng text at tawag ni Cheska para kumustahin siya. It's been 2 days mula nang maganap ang kanilang suntukan at ng asawa nitong si Sandro sa Palawan. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatawagan ni Cheska para kumustahin man lang. Inaasahan pa naman niya ang tawag at text nito. Pinipigilan na nga niya ang sarili niya na huwag itong puntahan sa bahay nito dahil ayaw ninyang magalit ito sa kanya. Kaya hihingi na lang muna sana niya ang pahintulot nito bago siya pumunta. Kaso hindi naman ito makontak. Kumusta ka na kaya?
I miss you, baby, he uttered. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan makalipas ang ilang sandaling pagkakatulala. He missed her so much. Kung hindi pa ito magpaparamdam sa kanya ngayong araw ay baka gagawa na naman siya ng hakbang para lang makita ito at makausap. Napahilot-hilot pa siya sa kanyang sentido bago napagdesisyonan na tumayo para pumunta sa opisina ng kanyang ama. Dad, it's me. Pagkatok niya sa pinto ng office nito. Pumasok ka. Sagot ng kanyang ama mula sa loob. Mahinahon man pero halata pa rin ang kaseryosohan sa boses nito. Lucas opened the door and entered his father's office. Explain yourself, young man. Seryosong bungad sa kanya ng ama pagkapasok pa lang niya sa pinto. Ano naman itong kumakalat na balita tungkol sa'yo? Totoo bang sumasayaw ka sa club ng mga LGBT? No, Dad. Of course, that's not true. Mabilis niyang depensa. That club is for everyone. At ang kaibigan kong si Ivan ang may-ari ng club na iyon. Siguradong ang kabilang kumpanya na naman na nagpakalat ng maling balitang ito. Pagputol ng kanyang ama sa kanyang sasabihin at tiningnan siya ng seryoso. Ikaw, sinabi ko na mag-iingat ka palagi sa mga kilos mo. Kahit na sabing hindi ka kilala ng Bija bilang CEO nitong kumpanya. Tingnan mo ngayon at lumabas na ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo. They revealed you as the CEO of the company. Naunahan ka at sa maling paraan pa. Ngayon ay kasiraan na naman ito sa ating kumpanya. Natahimik siya sa sinabi ng ama. I'm sorry, Dad. Look at you. Mas malala ka pa sa isang sangga, no? Ano nangyari dyan sa mukha mo at puro ka pa sa... May bumugbog ba sa'yo? Wala lang to, Dad. Nagkaroon lang ng konting aksidente noong isang araw. He lied. Napaiwas na lang siya ng tingin sa ama. Pumunta ka ng klinik at ipagamot yan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang ama. Siguradong masisira na naman ang reputasyon ng kumpanya kung kakalat ng matagal ang balitang ito. Ang mas mabuti pa siguro ay gamitin na lang natin ng Sevillus Holdings para malampasan natin ito. Muli siyang napaangat ng tingin. What do you mean, Dad? Salubong ang mga kilay niyang tanong at hindi mapigilan ang kabahan. Masama ang kutob niya. Ilalabas natin ulit ang video mo na nag-viral kamakailan lang. But this time, ipapakita na natin ang mukha mo at sasabihin na may lihim nga kayong relasyon ng tagapagmana ng Sevilla. Bigla siyang nabahala sa suggestion ng ama, kung kaya mabilis siyang umiling dito. No, Dad! Hindi pwede yun! Kailangan paraan para makalusot tayo sa gulong ginawa mo. Napataas bigla ang boss ng kanyang ama. But that woman is married, Dad. Masisira naman ang reputasyon niya kung gagawin natin yun. Same would be. Magiging kabit ang labas ko. Masisira pa rin ang reputasyon ng ating kumpanya. Sa kanyang sinabi natigilan naman ng matanda at parang napaisip. Hanggang sa napatangu-tango na ito. May punto ka. Sige, mas mabuting hahanapan na lang kita ng babae na pwede natin gamitin. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkalabas niya sa opisina ng ama ay siya naman pagtunog ng kanyang phone. Nang makita ko sino ang caller ay bigla na lang napalitan ng maliwanag na ngiti ang kanyang seryoso expression. Tila bigla siyang nabuhayan. Mabilis niya itong sinagot ng walang pag-aalilangan. Hey baby, finally tumawag ka rin. Masiglan niyang sagot sa caller nang nakangiti. Pero unti-unting naglaho ang kanyang ngiti nang sumagot sa kanya ang seryosong boses. Magkita tayo ngayon. Itatext ko sa iyong address. Matapos sabihin iyon, ng kabilang linya ay namatay na ang tawag at may dumating naman na isang text message na naglalaman ng address. Napatitig na lang si Lucas sa screen ng kanyang cellphone. Sa number ni Jessica, kung saan may litrato pang nakalagay. Okay baby, I think it's time to tell you the truth. Pero mukha yatang naunahan mo na ako. He sighed deeply. Ibinulsan na niya ang kanyang phone at mabilis na lumabas ng building nang may ngiti sa labi. Pero paglabas niya ng building ay hindi niya inaasahan na papalibutan ulit siya ng napakaraming reporters na nag-aabang pa rin pala sa kanyang paglabas. Pero hindi na niya pinansin pa mga ito. Kahit pinaulan na siya ng mga tanong at muling pinalibutan ay binaliwala niya at basta nalang pinagbabangga hanggang sa tuluyan na siyang nakapasok sa loob ng kanyang kotse at pinatakbo na ito ng mabilis para puntahan ang babaeng naghihintay sa kanya. Kamusta ng pakaramdam mo? Nainom mo na ba ang gamot na binigay ko sa'yo? Sandra asked me. Kasalukuyan na kaming nasa dining area at kumakain na ng lunch.
2 days na kaming walang labas-labas ng bahay para lang hindi malaman ni Lolo na hindi natuloy ang aming second honeymoon dahil umuwi agad kami galing Palawan. Siguradong magdududa si Lolo kapag nalaman, kaya napagkasundaan na lang namin na huwag mo na lumabas pansamantala. Bakit mo tinatanong ko kumusta ng pakiramdam ko? Inaasahan mo na ba ang pagkamatay ko this month? Mapakla kong sagot matapos sumigop ng mainip na sabaw ng nilagang baka. Hindi na lang pinatulan ni Sandro ang pagsusungit ko. Bagkus ay sumilay ang tipid ng ngiti sa labi nang makita ang magana kong paghigop ng sabaw na kanyang niluto. Mabuti namat nagustuhan mo rin. Hindi ko alam na mahilig ka pala talaga sa mga maasim na sabaw. I just ignored him. Ipinagpatuloy ko na lang kain ko at hindi na siya pinansin pa. Talagang nagustuhan ko ang lasa kumpara sa ibang niluluto niya kanina na talaga namang sukang-suka ko sa lasa. Ang totoo ay pangalawang luto niya na ito. Nasusuka kasi ako doon sa una niyang nilutong mga pagkain kanina kaya ayun, itinapon niya na lang at tinanong ako kung ano ba ang gusto ko. And I told him na mas gusto ko ng maasim na sabaw dahil parang mas trip kong kumain ngayon ng maasim at maanghang na mga pagkain. And himala dahil pinagluto nga niya ako nang hindi pinapakitaan ng kanyang masamang pag-uugali. Wala rin ako narinig na reklamo mula sa kanya kahit na iniyawan ko ang una niyang niluto na talagang ininsulto ko pa at nilait dahil nga hindi ko nagustuhan ang lasa. Ganon din ang almusal kaninang umaga. Nakadalawang prepare siya sa akin dahil hindi ko rin nagustuhan yung una. Nga pala, bala ko mag-grocery ngayon. Ubus na kasi mga groceries natin. Gusto mo bang sumama? He asked me. No, ikaw na lang mag-isa. I'm not in the mood to go out. Mamaya makita pa tayo ni Lolo. Magduda pa yun kung bakit nandito na tayo agad. Baka mawalan pa ng tiwala sa'yo kung sakali. Sandro, sigh. Okay, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Basta huwag ka muna lumabas dito sa bahay. Saka na lang after 1 week. I just shrug. Inabot ko na lang ang baso ng tubig at uminom ng konti. Pansin ko lang na sobrang mapagpasensya ngayon ni Sandro sa akin na akala mo'y husband material kung kumilos. Mukhang bumabawi sa kanyang mga kasalanan dahil kahit hindi ko na pinapansin, ay todo effort pa rin makuha lang ang atensyon ko. Mula kasi nung nagtalo kami 2 days ago, hindi ko na siya pinansin. Ganon din siya sa akin nung una. Pero nang manlamig ako sa kanya, ay nag-iba bigla ang kanyang pakikitungo sa akin. Akala niya siguro ay hahabol-habulin ko pa siya tulad dati. But no, not this time. I'm not a dog anymore. Suwang-suwa na ako magpakaaso para sa kanya. Para lang mapansin niya. And oo nga pala, I already called Melanie to come here in our house tonight. Sa narinig bigla ko na ibaba ang hawak na kutsara. Dahilan para gumawa ng ingay dahil sa pagkakahulog nito sa pinggan. So, gusto mo na rin papuntahin dito sa bahay natin ang kabit mo? She's not my mistress, Cheska. Sandro sighed and look at me. Kaya ako siya pinapupunta dito ay para maipaliwanag niya ng mabuti sa iyo kung ano nga ba ang totoo. Para maniwala ka na wala talaga kaming relasyon. Wala rin nangyari sa amin at lalong hindi ako ang ama ng kanya ipinagbubuntis. Saglit ako natahimik at iniiwas ang tingin sa kanya. Ibinaling ko na lang sa platong nasa harap ko. No, Sandro. That's okay. Hindi na kailangan pa pumunta dito ni Melanie para lang magpaliwanag sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Natawagan ko na sa Attorney Rodriguez for our annulment. Buo na ang desisyon ko. Ayoko pong makipaghiwalay sa'yo. Mas gusto ko makipag-ayos kaysa ang makipaghiwalay. He replied. Pero ako gusto ko na. Mas maganda kung maghiwalay na lang tayo kaysa palagi na lang na hindi magkaintindihan, hindi magkasundo. Huli na rin naman na para ayusin pa natin ang ating pagsasama bilang mag-asawa. It's too late. Ipagpalagay na lang natin na hindi ka nga nagtaksil sa akin dahil gumanti ka lang para sa lolo mo. Pero paano naman ako? Nagawa ko ng pagtaksilan ka and worst, sa maling tao pa. And it's all your fault. So don't blame me for cheating on you. Kung hindi ka nagloko nung una, hindi sana tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Nakaganti ka na, kaya tama na. Let's end this. Natahimik naman si Sandro sa sinabi ko at nang pasimple akong tumingin ay nakatitig pala sa akin. Hanggang sa isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan. You're right. It's all my fault. Pero mas mabuti sigurong kalimutan na lang natin yun. Let's just move on. Pareho naman tayo nagkamali kaya magkapatawaran na lang tayo para maging maayos na ang lahat. Ang mga nagawa kong paghihiganda sa iyo ay kalimutan mo na lang at magpapanggap naman akong wala akong naabutan nung nasa Palawan tayo. Let's just fix our marriage.
Hindi pa naman huli ang lahat para ayusin natin ang ating relasyon bilang mag-asawa. I promise, I'll be a good husband to you this time. Basta, wag na wag ka na makikipagkita o makikipag-communicate pa sa lalaking iyon. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya para hindi niya ipagkalat ang kung anumang namagitan sa inyong dalawa. Hindi na ako sumagot pa at pinagpatuloy nilang ang kain ko. I'm so tired to argue with him anymore. Nang matapos mag-lunch ay nagpaalam na si Sandro na aalis muna para mag-grocery at talagang nakuha pa ako nitong bigyan ng goodbye kiss. Sa pisngi, bago umalis. Nakakapanibago lang ang ugali na kanya ipinapakita. Medyo naiilang ako sa totoo lang. Mas sanay kasi akong binabaliwala niya. Yung tipong namamalayan ko na lang na mag-isa na lang pala ako sa bahay dahil umalis na siya nang walang paalam para lang pumunta sa kabit niya. Pero ngayon ay nakakapanibago. Nang marinig ang pag-alis ng kotse ni Sandro sa garahe, ay nagbihis na rin ako para umalis din. I texted Lucas to meet me. Gusto ko makausap ang sinungaling at mapagpanggap na Lucas na iyon para personal na tapusin ang kung anumang meron sa aming dalawa. Ang totoo ay 2 gabi rin akong hindi pinatulog na maayos dahil sa kakaisip ng kung ano-ano nang sabihin ni Sandro ang tungkol sa totoong katauhan ng lalaking iyon. Nagulo ang utak ko lalo na nang mapatunayan kung totoo nga dahil sa nabasa kong article kaninang umaga. How dare him? Ginawa niya akong tanga. Siguro ay tawang-tawa siya tuwing sinasabihan kong mukhang pera. Pati mga kaibigan niya ay kinuntsaban niya para lang lokohin ako. Ngayon alam ko na kung bakit napakagara niya nung nasa Boracay kami. Pinaniwala niya ako na inutang niya lang sa boss niya mga perang ginastos niya. At ako naman si tanga ay paniwalang-paniwala agad. And it hurts. Yes, I feel betrayed again. Parang halos lahat na yata ng lalaki parang naging manluloko na sa panahon ngayon. Yung nagtiwala ka ng buo, tapos sa huli malalaman mo na lang na niloloko ka lang pala.